I say that a stillborn child is better than he. Sa mga ngaral po, chapter 6, verse 3, meron daw pong isang lalaking mayaman, napakahaba ang kanyang edad, or nabuhay siya ng mahabang panahon, nagkaroon siya ng maraming anak, pero kung hindi naging masaya yung kanyang buhay, mas mabuti pa raw kung yung batang ipinanganak na patay. So, mapapansin nyo, kung kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami yung achievements, kung hindi nasatisfy yung buhay mo, sabi ni mangangaral, o sabi ni Solomon, mas mabuti pa pala yung ipinanganak na bata na patay na ipinanganak. Kaysa dun sa tao, humaba na yung kanyang buhay ng mahabang panahon, pero hindi niya nasilasap ang sarap ng buhay. Ayan. So, medyo malalim yung pananalita ni King Solomon, di ba? Kasi, ikinumpir niya yung batang ipinanganak na patay dun sa isang lalaking mayaman. Maraming mga anak. Tapos nag-ended man lang yung kanyang buhay, hindi man lang siya napagpurulan doon. So, at hindi siya nasatisfy. So, kung mapapansin natin, yung abundance of living is depende dun sa nalasap natin. Dun sa naranasan natin. So, another verse sa mga nagpulit, chapter 5, verse 10, Ecclesiastes, he who loves silver will not satisfy with silver, nor who loves abundance with increase. And that's also vanity. Sabi ni mga ngaral ni King Solomon, yun daw umiibig sa ginto at pila, kailan may hindi napupuno or nasasatisfy ng ginto at pila. Kung gusto mong yumaman, hindi sabihin ni Solomon, kahit gaano ka pa yumaman, hindi mo pa rin maranasan yung yaman. Walang ganon. Kasi yung puso ng tao, desiring for more and more and more. Ayan. Dagdag at dagdag. Dagdag at dagdag. Kaya pala yung mga mayayaman, gusto pang yumaman ng yumaman. Kasi sabi ng Biblia, yung umiibig sa silver ay hindi naman talaga nasasatisfy ng silver. Or, halimbawa, gusto mo ng ginto, dumami yung ginto mo, kulang at kulang pa rin. There is no satisfaction. Yun yung tinuturo ni mangangaral, ni King Solomon, na yung tao pala, kahit gano'n pa karami ang meron siya, hindi siya na satisfied. So, napansin natin, yung abundant living is hindi sa dami ng ating natamasa. Kung saan, ang abundant living is kung naging masaya ka. Ayun. Is the way, yung kung paano tayo naging masaya. Ayan. Napapanood ko dati sa TV yung YOLO. You only live once. Familiar kayo doon. Matagal na kasi, kay YOLO Pascual pa yun. Yung YOLO, you only live once. Minsan ka lang ikaw mabuhay, so enjoy ka na. So, yung abundant living is enjoyment of life. Ibig sabihin, naging masagana yung buhay mo is not hindi lahat nasa iyo kung hindi naging masaya ang buhay mo. Ayan. Sa aklat po ng yung pong dalawang scripture na ating binasa is malinaw ang tinutukoy. Yung kasaganaan is a state of the heart or kalagayan ng puso. Hindi depende for what you have, kung anong meron ka, kundi depende dun sa kalagayan ng puso. Ayan. Sa Isaiah chapter 55, verse 2 and 3, why do you spend money for what is not bread, and you waste for those does not satisfy? Yung unang sabi doon, bakit kayo bumibili ng hindi nakabubusog? Sa Tagalog, Isaiah chapter 55 po, verse 2 hanggang 3. Bakit kayo bumibili ng hindi nakabubusog? So, yung sabi ni Isaiah, kailangan mag-spend ka ng money for your satisfaction.
doon sa ikaw ay magagala. May maganitong senaryo. Bumili sa Shopee. Napakamahal. Pagdating, mali yung dumating. Anong naramdaman mo? Sama ng loob, di ba? Nagsayang ka ng pera kasi dumating yung binili mo, hindi ka naging masaya. Yun ang sabi ni Isaiah, gagastusin mo yung pera mo dun sa bagay na makapagpapasaya sa'yo. Dun sa bagay na magbibigay ng satisfaction. Sa magandang balita, nakita niyo na po. Bakit kayo bumibili ng hindi tinapay yata na masulat yan? O ng hindi nakabubusog? Sige po, ate. Ano sa'yo? Saya, diba bakit bubulol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang tinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayo mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Iyo, may susi pala naman. Sabi ko sa Book of Isaiah, bakit kayo bumibili ng hindi nakakapagpasaya sa inyo? Ibig sabihin, yung palang money, di ba napansin natin, sabi ng iba, money, sabi mismo ni King Solomon, money is the answer in everything. Yung daw pera, sa kasagutan sa lahat ng bagay. Yes, mabibili lahat ng pera. Pero hindi yung satisfaction. Hindi yung kapunuan. Doon sa anong talata natin, he who loves silver does not satisfy with silver. Palitan natin, yung daw umiibig sa pera ay hindi nasisiyahan kahit dumami ang kanyang pera. Walang kasiyahan. One more. Pero doon sa verse ng Isaiah, chapter 55, malinaw na sinabi, yung susi ng abundance, ang sabi doon, makinig kayo sa akin. At sundin ang kanyang kalooban. Yun yung susi ng satisfaction. Kung gusto mo ng abundant living, yun ang ating paunang hakbang. Makinig sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Babasahin ko ulit. Isaiah chapter 55 verse 3 na, incline in ear and come to me, here your soul shall live, and I will make an everlasting covenant for you to sure mercies of David. So sabi ng Panginoon, makinig ka sa akin. Yung susi unang-una is, makinig ka sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Ang sumunod doon, sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, at magkakaroon ka ng buhay. Your soul shall live. Yung inyong kaluluwa ay magkakaroon ng buhay. Ayan. Your soul shall live. Diba? Malinaw na sinabi, hindi yung your body will live, your soul shall live. Yung inyong kaluluwa ay magkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, yun yung buhay na abundant, kasiya-siya. Ayan. Full of satisfaction. Ayan. So, yun pala yung abundancy. Yung kasapatan pala ay depende sa pagsunod sa Diyos. Mararamdaman natin pala yung kasapatan ng buhay natin kung nasusunod natin ang Diyos. Pagkitarin natin, kung hindi nasusunod ang Diyos, your life is full of guilt. Or kung nagigilty ka, nahihirapan ka pag hindi ka sumusunod sa Diyos. Alam ko, ramdam niyo, pag may mga nagagawa tayong hindi mabuti, talagang hindi ka makatulog, di ba? Maraming kulang. Ayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, meron kang, yung abundance living. Saan ang tulog mo kaya? Di ba? Talagang payapa. Wala masyadong isipin. Because, ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. O, intro pa lang po yun. Ang ating pinag-aaralan. Ayan. Sa aklat po ng Awit 36 verse 8, sa King James po, Awit po 36 verse 8,
They are abundantly satisfied with fullness of your house, and you give them to drink in the river of pleasure. Sabi po ito kay David, dahil sa kanyang bahay ay nagkaroon ng kapunuan, satisfaction, and fullness. Dalawang beses ha, satisfaction and fullness. May kulang pa. Fullness. Diba? Wala nang kulang. And the river, sabi doon, and give them a drink from the river of pleasure. At mabibigyan ka ng maiinom sa galing dun sa ilog ng kaluguran or kasiyahan. Imagine that. Yung ilog. Alam niyo ba yung ilog? Nakita na kayo yung ilog? Amen. Yung batis, nakita na rin kayo. Amen. Yung sapa, nakita na kayo. Amen. Magdadal pa yun, di ba? Yung sapa, pag tag-araw, nawawala ng tubig. Pero yung ilog, hindi natutuyo. Yun yung pangako, river of pleasure. Patuloy na umaagos, everlasting. Nakita na kayo ng ilog na natuyo. Di ba? Patay na ilog, lumipat. So, walang ganon. Kumbaga, yung ilog is continue flowing. Kahit magtag-araw, kahit laging umaagos ang tubig. Yun yung pangako ng Diyos. Continuous river of pleasure. Punong-puno na kasiyahan. Ang ganda, no? Kahit naman ikaw mahirap kami, masaya naman kami. Continuous flow of pleasure. Ibig sabihin, you're living abundantly. Abundantly. Sagana ang buhay. Pag sinasabi mo, ay wala talaga akong mahihilig pa sa Panginoon, that is abundancy. Diba? Andiyan ang lahat di ba? Pero mahirap yun makuha. Ang susi lang, makinig at sumunod. Ayan. Ito na ngayon tayo sa pababa. Ayan. Ito yung muna. What is meant is spiritual fullness. Ibig sabihin ko, kapag puno pa yung spiritual mo, ano yun? The spiritual fullness of God is blessing constitutes the following. Una, joy, God, His presence. Yung kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kapag kayo nasa presensya ng Panginoon, merong kagalakan. Ayan. Ano pa? Wisdom and understanding. Pag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, meron kang wisdom and understanding. Karunungan at kaunawaan. Malawak po ito ha. Itong wisdom and understanding. Yung wisdom is application of knowledge. Ibig sabihin, yung karunungan po ay pag-a-apply ng ating mga natutunan. Ito yung pinapasa natin is knowledge. Pag inyo itong natanggap, nasa ulo nyo, na-memorize nyo, that is knowledge. Pag nai-apply sa buhay, that's wisdom. Ayan. Yung pagsunod sa Diyos, ang sabi doon, nagbubunga ng wisdom and understanding. So, ibig sabihin, yung application of knowledge, alam mo ilapat yung karunungan, yung mga natutunan mo, alam mo ilapat sa buhay. Application of knowledge, that is wisdom. Dami ibig sabihin, yung mga doktor na nagpa-practice, yung mga nagagamot na, that is application of wisdom. Yung mga problem solver, yung mga gumagawa ng mga solusyon sa problema, that is wisdom. Application of knowledge. Ngayon, ito yung ibibigay sa iyo, wisdom and understanding. Ibig sabihin, hindi ka malilito. Ito talaga yung tama. Ito talaga yung gagawin mo. Ibig sabihin, kung less yung pagkalito sa buhay mo, less ang hirap ng buhay mo. Di ba? Kasi, easy lang yan. Sabi ni brother mo, experience siya sa ganito lang yung brother. Di ba? Kasi, kabisado niya yun. Di ba? Ganito lang yan. It's easy. Madali lang yan. Iyon. My wisdom and understanding. Ulitin ko ha. Yung wisdom is application of
knowledge. Yung knowledge, yung na-acquire natin dito sa pag-aaral sa labas, that is knowledge. Pero yung wisdom galing sa Panginoon, application of knowledge. That's why, marami palang matatalino, maraming nag-aaral, hindi naman ganun ka-asinso. Bakit? Because of application, yung wisdom, doon sila nagkatalaw. Full of knowledge, walang wisdom. Napakatalino niya, pero hindi alam ilapat. That is wisdom, application of knowledge. Ngayon, yung spiritual fullness, meron siyang wisdom and understanding. Ayan. Marunong umunawa or nakakaunawa sa ibang Tagalog sa Mindoro, nakakaintindi. Ayan. Divine guidance and healing. Yung divine guidance, nasa iyo din yun. Yung bagang halimbawa, nasuong ka sa problema, pag meron kang divine guidance, makikita mo yung solusyon ng napakadali lang. Ito pa yung kasunod, and healing. Bakit merong healing? Kasi, sa bawat araw, nasusugatan tayo. Hindi lang yung balat pati yung puso. So, kailangan natin healing. Ayan. Kapag nasa iyo lahat yan, meron ka ng spiritual abundance. Ayan. Ito pa, finances and emotional needs. Yung ating finances, hindi naman kulang. Tapos yung emotional needs, hindi rin kulang. Hindi ka magkakasakit ng anxiety. Hindi ka makapagtutulog sa gabi. Laging balisa. Hindi yan mangyayari. Emotional needs. So, din isa pa. Peace, righteousness, freedom from guilt. Peace, kapayapaan, kabanalan, at meron tayong kalayaan dun sa mga guilt. Yung mga dati nating mga nagawang kasalanan, alam nating pinatawad na ng Diyos, mananay tayo dun. Yung guilt from yung freedom from guilt, hindi ka na inuusig ng konsensya. Why? Hinihingi mo ng tawad sa Panginoon, pinatawad niya na yan. Diba? Knowledge of God's will is spiritual rest. Yung knowledge of God, ibibigay sa iyo. Yung karunungan ng Diyos, diba? Tapos meron ka pang spiritual rest, kapahingahan ng espiritu. Ayan. Alam niyo ba yung mga taong masyadong masasaktin? Nasaan pagod na pagod yung spiritual life niya? Nagmamanifest niya sa labas. Yung hirap sa loob, nararanasan ng espiritu, nagmamanifest sa labas. Ngayon, kung yung iyong spiritual puno, nagmamanifest sa labas, sumisigla din yung ating katawan. Nadadala yun, yung physical manifestation. Kung ano yung nandun sa loob, nagmamanifest yung sa labas. Pansinin niyo, yung tao malungkot. Talagang malungkot talaga, kita pero sa loob yun nagmumula. Yung taong masaya, kita mo sa aura. Di ba? Nagmula dun sa loob. Di ba? Kung sabi ko sa pag may sakit, kita sa labas, di ba? Kasi yung karamdaman, ang pusa dun sa loob. Dapat kasi, yung spiritual muna ang maayos. So yung susi dito, sa spiritual, yung una natin, yung abundance, kailangan maayos yung spiritual. Internal, sa loob. Ang bago sa labas. Pag mahina sa loob, mahina sa labas. Diba? Vulnerable. Kasi mahina sa loob. Kita na kayo mga haligi na napakabuhos. Di ba ang daling mag-iba? Mahina sa loob. Yun yung spiritual. Kapak-tawang, di ba? Mahina yun. Kailangan umpisa sa loob. The spirit. Tapos lalabas yan. Kahit medyo mahina yung physical niya, may paninindigan ng buwan, matibay sa loob. Sa spirit, di ba?
Sa Romans chapter, awit, song, 81 verse 10, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. Ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Pangako yan sa mga Israel. Ibuka mo yung iyong bibig at aking pupunuin. Yan yung pangako ng Diyos. Ask whatever you wish, and it will be given. Napulit pala yun sa New Testament. Hindi lang pala sa Israelita. Pati sa Panginoong Jesucristo, nagsabi siya, ask whatever you wish, and it will be given. Hilingin niyo ang inyong kaibigan sa aking pangalan, at ito'y ipagkakaloob. Diba? Ask whatever you wish. Dito sa Old Testament, open your mouth wide. Buka mo ang iyong bibig at aking pupunuin, sabi ng Panginoon. Sa mabuting balita, pagkaing ibigay, aking ibibigay. O ibig sabihin, kahit anong magustuhan mo, ibibigay pala ng Diyos. Pakibasa po sa aklat ng awit. Tagalog. Awit chapter 81, verse 10. Mabuting balita. verse 10. Amen. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkain gusto rin, ibibigay ko sa iyo. Amen. Isa-isahin natin. Ako si Yahweh, nagpakilala siya. Tumubos sa iyo sa Ehipto. Ibig sabihin, may mga previous na naginawa. May mga testimonies na, may mga patunay ng mga ginawa ng kabutihan ng Diyos. Yung ako si Yahweh, tumubos sa iyo mula sa Ehipto. Yung mga Israelita ay alisin sa Ehipto. Tinubos siya doon. Doon nung matubos, malaya na. Ngayon ang sabi niya, pagkain maibigay, aking ibibigay. Ibig sabihin, hindi lang pinalaya. Plano din niya, magkaroon tayo ng kapunuan or abundant living. Yun din yung pangako. Pagkain maibigay, aking ibibigay. Kita mo, ang ganda ng kanyang pangako. Ano ba lang inyong magustuhan? Aking ibibigay. Pagdating sa New Testament, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob as whatever you wish. Walang excuse doon. Kahit anong maibigan ninyo, hingin ninyo. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nakukuha? Kasi babalik tayo dun sa una. May susi doon. Ang susi doon, ang sabi ng Panginoon, sundin, makinig ka sa aking mga salita at sundin ito. Una makinig, then sumunod. Then ibibigay yung pangako. Hindi naman inuna yung pangako. Ito yung pangako. Hindi nauna yung pangako na ibibigay. Kung hindi, nauna, makinig, sumunod, tapos saka yung pangako. Diba? Meron step by step. Ayan. 7 vital keys, meron tayong 7 na pangangailangan para makita ang kapunuan. Ito yung una, there must be thirsting and God's seeking. Number 1. Yun yung ating number 1. Kailangan meron tayong pagkauhaw at paghanap sa salita ng Diyos. Ayan. Naririnig ko lagi ito dun sa mga nag-o-offering ko yung seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Naririnig ko yun. May kanta pa nga niya di ba? Unahin mo ang kanyang kaharian. Yun sabi, ang unang-una ay must be thirst and seeking God. Kung kailangan mauhaw tayo sa Diyos at hanapin ang Diyos. Yun yung first step. Unahin ang Diyos. Most of the time, inuuna ay siguro yung mga nanay, kasi ng plato, labahin, diba? Yun yung inuuna, diba? Naghahanap ko yung agad yung iba, pag-agising, talon sa tawa. Kaya na ikaw mananalangin pag-uwi. Pag-uwi, madalang yung huli, ano? Hindi naman manalangin. Pagkatapos na ikaw, hapon na, tutulog na. So, pagdating ng hapon, pagod na. Saka pa siya lalapit. So, hindi gano'n. Hindi sabi doon, unahin muna. There must be thirsting and seeking God. Kailangan may kauhawan tayo sa at hanapin ang Diyos. Yun yung first step
unang-una hanapin ang Diyos. Mauhaw tayo sa Diyos. Ibig sabihin, yun yung unang-una natin gagawin. Hanapin ang kalooban ng Diyos. Hanapin ang Diyos. Unahin ang Diyos. Yun na yung top-priority natin. Unahin ang Diyos. Pagkagising, takbo agad sa trabaho, di ba? Wala nang Lord, salamat, wala nang gano'n. Takbo agad! Hindi pala gano'n. So, yung unang-una, kailangan natin unahin ang Diyos. Kaya pala hindi maranasan yung fullness, di ba? Talon agad sa bahay, hanap buhay agad eh. Di ba? Ayun, hindi pala gano'n. Sa aklat po ng Awit 63 verse 1, O God, you are my God, early I seek you, my soul thirsts for you, my flesh is long for you, and the dry thirst land where there is no water. Sabi ko sa Salmo, sabi ni David, O aking Diyos, umaga pa lang, hinahanap na niya ang Diyos. I seek for God. At katulad siya ng tuyong lupa na hindi nadadalaw ng tubig. Kita mo yung comparison ni David sa pagkauhaw niya sa Diyos. Every morning so bago yung early in the morning, yung ginagawa niya, inihambing niya, ang katulad ko ay yung tuyong lupa na nangangailangan ng tubig na hindi nababasa, parang gano'n. Yung kanyang longing sa Diyos, napakatindi. Kumbaga, kinumpare niya ang Diyos yung tubig, siya yung tuyong lupa, na kahit damihan mo ng damihan, kulang at kulang pa rin. Ganon ang pag-una ni David sa Diyos. Ayan. My soul is longing for you. My flesh is longing for you. Kita mo, napansin mo, kahit yung kanyang physical, yung kanyang kaluluwa, naghahanap sa Diyos. Ayan. Sa Matthew chapter 5, verse 6, Blessed as those who hunger and thirst for the righteousness, for they shall be filled. Mapalad yung mga taong yung hunger and thirst na uuhaw sa kabanalan. Ibig sabihin, yung mga taong naghahanap ng kabanalan, they are so blessed. Yung mga nagpapakabanal, naghahanap ng kabanalan ng Diyos, o righteousness of God, hinahanap nila, mapalad yung mga tao yun. Bakit? And they will be filled. Mapupuno. Ibig sabihin, kapag pala kulang, hindi naghahanap. Kasi ang sabi doon, mapalad yung humahanap at sila'y nagkakaroon. Ulitin ko po Blessed as those who hunger and thirst. Mapalad yung mga nauuhaw at nagugutom. Saan? In the righteousness of God. Sa kabanalan ng Diyos. Bakit? At sila'y pupunuin. O magkakaroon ng kabusugan. Sa awit po, Psalms 143 verse 6, Spread out your mouth and my soul longs for you like a thirst land. Ayan. Spread out your hands. Pag-ising daw niya sa umaga, nakabukagan yung kanyang kamay. At nagpapasalamat sa Diyos. Yan si David. Pagkagising ang pagkagising. To know after God implies in Hebrew is seek greedily. Yung paghanap sa Diyos is sa Hebrew daw seek greedily. Ibig sabihin, may masidhing paghahanap sa Diyos. Or masidhing pag-una sa Diyos. Ayan. Regardless of everything, uunahin yung Diyos. Yun yung first step. Put God first. Or seek God first. Unahin ang Diyos. Pangalawa, spend lot of time in praying in the Spirit. Manalangin tayo. Spend time in praying. Dapat pala nag-spend ng maraming oras sa pananalangin. Parang may nakita ko dun sa Facebook Sabi daw ni Bill Gates, kakain, di ba? Ay, sino ikaw magpipray ng pagkain? Tinawag yung Korean, magpray ng pagkain. So, lunch yun, siguro alauna, natapos alas 8 ng gabi. Sabi ni Bill Gates, nagsisisi ako yung Korean na tinawag ko manalangin because it spent too long. 8 hours of praying. Wow!
Kaya sabi ni Bill Gates, wag ang Koreano. Walang oras na naman kakain, di ba? Pero sabi dito, spend a lot of time in praying. Utos pala yun, kaya pala yung mga Koreano, mahabang manalangin. Kasi utos pala, spend a lot of time in praying. 1 Corinthians chapter 14, verse 4. He who speaks in tongue edifies himself, but speak in tongue edify himself, but he who prophesies edify the church. Yung daw po nag-speak in tongues, ang pinapalakas niya ng kanyang sarili. Pero yung nagsasalita ng salita ng Diyos, ang pinapalakas ay yung Iglesia. So, sa aklat po ng Jude, chapter 1, verse 20, But you, beloved, building yourself up, you're most high in faith in praying. Ayan. Mga kapatid, unahin daw natin. Build yung sarili natin and spend on time in praying. Ayan. Unahin natin yung sarili natin. Build in praying sa pananalangin. Kasi ito yung ating isa sa mga, kumbaga, ay battleground. Yung first battle natin for the morning, yung pagising natin, mananalangin. That is your first battle. Pag ikaw ay nakapanalangin, nanalo ka na. So, unang laban. Yung first battle mo for this morning, manalo ka na, nanalangin ka eh. Kasi yung unang battle yon is praying. Sabi ni Jude, build yourself in, beloved, building yourself upon the most holy faith, praying in the Holy Spirit. Ayan. So, yung una natin kanina, seeking God first. Tapos padalawa is prayer. Patatlo is have a deal love for the time you spend in God's Word. Kailangan daw po natin mahalin natin or magkaroon tayo, maglaan ng oras sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. It is necessary. Kailangan. Hindi pwedeng konti lang. Kundi kailangan talaga meron tayong panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8, dilidiliin mo ang aklat na yon araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasulat doon, sa gayon ay magtatagumpay ka. Ayun. Pang-apat, ibilisan na natin para matapos. Kaya naman to. You must be spiritually minded. Kailangan pala spiritual minded tayo. Iba po yung carnal minded ha. Iba yung spiritual minded. Ayan. Sa Romans chapter 8, verse 6, For to be carnal minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Ayan. Kapag daw po yung ating kaisipan ay makamundo or makalaman, ito po ay nagdudulot ng kamatayan. Pero kung ang ating kaisipan ay spiritual, magbubunga ito ng buhay na walang hanggan. Kung mapapansin nyo, yung life, laging nasasabi dito, kasi life yung living na buhay. Ibig sabihin, you feel to be alive. Naramdaman mo ikaw ay buhay. Ayan. Panglima, be a giver of tithes and offering. Ayan. Isa rin pala yun sa mga susi ng kasaganaan ng ating buhay is a giver of tithes and offering. Iba po yung tithes, iba po yung offering. Ayan. Sa Roma, isa ano po, Malakay 3:10 yan, bring all the tithes in the storehouse, that are they be put in my house, and try me now to do this, says the Lord, the host, and I will open for you the windows of heaven and pour out for your such blessings that there will not be a room enough to receive. Ayan. Sabi ng ating Panginoon, dalahin mo buong-buo ang inyong ikapo sa aking iglesia, sa aking tahanan.
upang meron doon pagkain. Subukan ninyong gawin ito. Ako si Yahweh, sabi ng Panginoon, kung hindi ibuksan ko ang mga durungawan ng langit, ibuhos sa inyo ang mga pagpapala na walang sukat na malagyan. Ibig sabihin, no room for store, labis, hindi kulang. Isa din pala po ito sa mga dahilan na kung paano tayo pagpapalain, bring tithes and offering. Sabi, dalahin yung buong buo. Sabi ng Panginoon, subukan yung gawin ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapalang walang sukat na kalagyan. Ibig sabihin, ay talagang labis yun. Diba? By the way, yung tithes and offering po, tayo po ay nagbibigay sa Panginoon. Natin po itong ilagay sa isip. Kung tayo nagbibigay, ito po ay hindi investment, ha? Kasi, yung iba, ganito, bibigay ka ako para magpalain. Hindi po investment yun. Kung hindi, kabahagi talaga po yun ng Diyos. Una po yung matanggap yung blessing, may kaparte ang Diyos. So, pag sinauli natin yung tithes natin, hindi yun investment. Sinasauli lang natin sa Diyos. Ngayon, doon sa pagbibigay natin, sinasauli natin, sa bahagi talaga ng Panginoon eh. Yun yung kanyang pangako naman. May pangako. Kasi yung iba sina, uy, nag-operate ka kahapon, hindi ako blessed ni Lord ngayon. May mga ganong mga nagsasabi, hindi niya ka ako bibigay sa susunod. Bear in your mind. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, kabahagi ng Diyos. Kasi bakit una kang pinagpala ng Diyos? Meron ka bang ibibigay kung hindi ka pinagpala ng Diyos? Diba? Wala naman tayong meron sa atin kung hindi ibinigay ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, pag nagbibigay tayo, is sinasauli lang natin. Ay, kabahagi ng Diyos. Brother, ito yung 10% mo kasi ikaw ay yung kapartner pagka sa business, di ba? Pagka may kapartner kayo sa business, 40-60, 40% brother ibig sa'yo kasi ito yung kapartner mo, akin ng 60. Yun ay kapartner para sa Panginoon, partner mo ang Panginoon, di ba? Masabi doon, kung babasahin niyo yung buong talata ng Malakay, chapter 3, buong ay babantayan ng Diyos. Sasawayin niya yung mga peste sa mga crops upang mamunga ng sagana. Kumbaga, parang partner talaga. Kumbaga, magtanim ka, i-bless ka ni Lord is because binibigay mo yung kapatid ng Panginoon. But ulitin natin, Malakay 3:10, bring all those tithes in the storehouse, and there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord. I will open for you the windows of heaven and pour out for your such blessings, and there will be no room enough to receive. Ayan. Sa Lucas naman po, Luke chapter 6 verse 38, give, and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put in your bosom, for with the same measure that you use, you will be measured back to you. Sinasabi doon ay, magbigay kayo, at kayo bibigyan. Tamang sukat, liglig, siksik, liglig, at umaapaw. Ayun. Kapag nagbibigay daw tayo, the measure you use, it will be measured to you. Example, mag-example tayo. Bless tayo ni Lord. Tayong blessing. Diba? Hindi tayo nagbigay kay Lord ng kaparte. Hindi mo din na-enjoy. Yung buong buo, bakit? Nagkasakit, kung anong ginastusan. May mga ganong mga pangyayari sa buhay. Dumami man yung iyong blessing, hindi mo din na-enjoy. It's not abundancy. Ang abundancy, konti lang, pero na-enjoy mo, naging masaya ka, naging happy ka, that is abundantly. Hindi yung marami, kulang pa rin, hindi po yung abundant. Ang abundant, ang sabi doon, yung sapat.
yung baga, yung labis. Yung halimbawa, nabusog ka na, nakapagbigay ka pa. That is abundant. Pero yung kulang, ito yung kulang, ano, marami ka na, kulang pa rin. Diba may mga ganon? Marami na, kulang pa rin. Hindi abundant yun. Pang-anim, have continuous heart of repentance. Kailangan lagi tayong gustong humingi ng tawad sa Diyos. Continuous heart of repentance. Bakit? Kasi kung nakagawa tayo ng kasalanan, hindi maririnig ng Diyos yung iyong dalangin. So, kailangan natin mag-repent. Diba? Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and you will converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ayan. Pag humingi daw tayo ng tawad sa Diyos, at yung ating kasalanan ay patatawarin. At mararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Sa Isaiah naman, kung babasahin niyo yun sa Isaiah, yung sala natin ang nagiging dahilan kung bakit hindi marinig ng Diyos yung ating mga panalangin. Ibig sabihin, there was a barrier. Ay, humingi ka na humingi. Hindi ka pa naririnig, sayang. Huwag ka nang humingi. Hindi naririnig. Repentance muna bago tayo humingi. Kung baga, kailangan, yung cellphone baga, pag may tumawag ka, tinawagan mo, walang load. Sumabi ka ng sumabi, hindi ba maririnig yung kabila? Kailangan load muna, connection muna. Di ba? Kailangan repentance muna kasi yung connection ng Lord at ikaw, dugtong. Walang repentance, may kasalanan, may barrier. So repentance muna. Then pagpito, learn how to rest in God. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Kapag ikay masyadong mahusay, madami kang resources, ang hirap magtiwala sa Diyos. Sabi ko nga noon, nung may pera pa, ba? Pag may sakit yung bata, dalhin mo agad sa ospital. May pera eh. Pag medyo kulang ka sa pera, pray muna tayo. Minsan kasi medyo mahirap ang kalagayan, mas madaling lumapit sa Diyos. Kasi kapag meron tayong tatakbuhan na iba, huli na ang Diyos. Diba? Dibawa, mapera ka na si kapatid, pahinga muna ako doon. Diba? Ngayon matatakbuhan. Pag wala ka nang matakbuhan, Panginoon sa iyo lang talaga ako tatakbo. Wala nang ibang matakbuhan, di ba? Hindi ganon. Ang sabi dito, learn how to rest in God. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Come what may. Ano man ang mangyari sa buhay natin, trust in God. Magpagtiwala natin sa Diyos. Ayan. Yung hindi yung sabi nila, minsan may madadaanan. Asip pa tayo! Hindi. Buhay mo na ikaw, mami. Wala kami isasayang mamay hapon. Parang hindi nagtitiwala sa Diyos. Learn how to trust in God. So may katanungan po kayo. Ito itong susi. 7 keys of abundancy or abundant living. Ito lang daw. Ulitin ko ha, isa-isa. Tapos kung kayo may katanungan, ay ating sasagutin. Yung una ay, ano ba yung number 1 natin? Must be thirsting in seeking God. Dapat daw, unahin natin ang Diyos. Padalawa, spend a lot of time in prayer. Then patatlo, spiritual minded. Kailangan magbago yung ating spiritual mind. Ating isip, spiritual minded. Ang patatlo pa natin ay have a real love for the time you spend in God's Word. Ibig sabihin, pahalagahan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At panglima, kailangan nating magbigay ng tithes and offering. At pang-anim, have continuous heart of repentance. Kailangan tayo ay laging nag-repent sa Lord. Then pang-pito, learn how to rest in God or matuto tayong magtiwala sa Diyos. Pag nakuha natin yung pitong yon, mararanasan natin yung abundant living or masaganang pamumuhay. Sana yung year natin, 2026, masagana. Para masagana, alalahanin niyo yung pito.
sagana na. Yung kita na yun. Tayo pinanalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami for this morning sa iyong mga paalaala sa buhay namin. Lord, nawa ay maranasan namin ang mga kasaganaang pinangako mo, Diyos. Sapagkat pinangako mo, as whatever you wish and it will be given. Panginoon, pinangako mo, Panginoon, tingin namin ang ayang kaibigan at ito'y pagkakalaw. Lord, pero bago ito, Panginoon, itulong mo sa amin kung paano namin magawa ang mga hinihingi mo, Diyos, upang makuha ang mga bagay na ito, Diyos. Ama, dalangin namin, give us more wisdom, knowledge, Panginoon, upang magawa ang mga bagay na ito. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Very good. Isang